Isa pong dokumento ang lumabas na nagpayanig muli sa usapan tungkol kay XRP. Ayon po dito, 38% ng top 100 banks sa buong mundo ay gumamit ng Ripple products. Ang revelasyong ito ay nagpapakita ng lawak ng naging impluensya ni Ripple sa banking sector at nagdadala ng panibagong bigat sa pangalan ni XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang laman ng dokumento? Ang dokumentong ibinahagi ng crypto researcher na si Smoke ay galing po sa isang law review article. Dito ay pinapaliwanag kung paano po nilalabanan ni Ripple ang problema sa global payments na matagal nang kinokontrol ng SWIFT system. Sa halip na gumamit po ng pre-funded Nostro accounts, nagbigay po si Ripple ng paraan upang makakuha ng on-demand liquidity gamit mismo sa XRP bilang bridge currency. Ang resulta, mas mabilis po na transaction mula sa ilang araw sa SWIFT hanggang sa ilang segundo lamang kay Ripple. Para sa mga bangko, ito ay malaking tulong dahil hindi na kailangang nakatenga ang bilyong-bilyong pondo sa mga dormant accounts. At dito, ipinakita kung bakit 38% ng pinakamalalaking bangko ay umasa sa Ripple products. Ang epekto po nito sa market ay malinaw. Kung bumalik po ang ganitong uri ng adoption, maaaring magbigay ito ng malakas na suporta sa presyo ni XRP. Bakit naman po mahalaga ito para kay XRP? Ang numerong 38% ay hindi po simpleng statistics. Ipinapakita po nito na hindi lang sinusubukan kundi aktual po na ginagamit ng malalaking institution ang technology ni Ripple. Para kay XRP, ito po ay matibay na ebidensya na siya ay utility-driven asset, hindi lamang speculative token. Sa pagtanggal sa traditional correspondent banking methods, si XRP ay nagbigay po ng practical na paraan para sa liquidity management. Kapag mas marami pong institution ang muling lumipat kay Ripple, maaaring tumaas po ang demand para kay XRP at magdulot ng bullish impact sa kanyang presyo. Ano naman po ang mas malawak na epekto nito sa global finance? Ayon pa sa dokumento, ang innovation ni Ripple ay nakatulong upang mabawasan ang trillions of dollars na nakatali sa Nostro accounts sa buong mundo. Ang ibig sabihin, mas maraming pera ang gumagalaw at nagagamit imbes na nakatambak lamang. Kung tuluyan pong magtagumpay ang ganitong modelo, posibleng baguhin na XRP ang mismong paraan ng paggalaw ng kapital sa international banking system. Ito po ang dahilan kung bakit ang kanyang papel ay higit pa sa mabilis na transaction, kundi po sa pagbibigay ng bagong structure sa global liquidity. At bilang panghuli, ang opinyon ko naman tungkol dito ay ang dokumentong ito ay isang malakas na patunay na si XRP ay may matibay na pundasyon sa totoong mundo ng banking. Ipinapakita po nito na hindi siya basta hype kundi may konkretong gamit na kinilala po ng halos kalahati ng top 100 banks sa buong mundo. Kung magpapatuloy po ang ganitong uri ng adoption at suportahan pa ito ng mas malawak na regulasyon, si XRP ay may potensyal na muling sumabog sa market. Ngunit tulad po ng lagi, nakasalalay pa rin po ang lahat sa demand at kung paano po tatanggapin ng mga institution ang pagbabago. Sa kabuuan, si XRP ay hindi lang nakikipaglaro sa presyo. Siya ay may laban na kayang baguhin ang takbo ng global financial system. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.